Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya't tinanong niya ang mga Pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan na aayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi. Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi pa ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga." At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa makabuluhang programa natin, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Alam nyo, si Jesus, hinarap niya yung mga dalubhasa sa batas. Tinuruan niya tungkol sa layunin, hangarin o ang kahulugan ng batas. Anong nasa likod ng batas ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, tumuloy si Jesus sa tahanan ng isa sa mga namumunong Pariseo. Nakisalo sa pagkain habang minamatyagan siya nilang mabuti, yung mga bisita. Malamang nadinig na nila ang nakaraan lamang pagpapagaling ni Jesus sa sinagoga at kung paano napatahimik niya ang kanilang mga kasamaan nang umangal ang mga ito dahil sa paggawa niya ng mabuti sa araw ng Sabat. Ngayon ay binabantay nila siyang muli. Araw na naman ng Sabat, may isang lalaking nagmamanas na naroroon. Ang pagmamanas, mga kapatid, ay indikasyon na mayroon itong sakit o problema sa kalusugan. Di natin alam kung nagsadya ang lalaki na ito talaga dahil nalaman niya nandun si Jesus para siya'y pagalingin o kaya ito isang setup. Pwede rin. Ha? Sa pagkakataon na ito, nasa harap na ni Jesus ang nagdurusang may sakit. Sabay binaling niya ang kanyang tingin sa mga eskriba at mga Pariseo. At tinanong niya sila ng diretsahan. Sabi niya, "Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga
o hindi? Hinarap niya muna ang katanungan na ito sa kanila ng mga dalubhasa sa batas. Naaayon ba sa kautusan? Walang nakaimik man lamang. Nagpatuloy si Jesus at pinagaling ang lalaki. Pagkatapos ay pinayaon na ni Jesus ang tao na ito dahil siya'y magaling na. Nagturo si Jesus sa kanila tungkol sa kung ano ang naaayon sa kautusan, ayon sa utos ng pag-ibig. Kasi ang lahat ng utos ng Diyos, nasa likod nito ay pag-ibig. Nagbigay siya ng halimbawa. Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? Katwiran ng magdagdidikta na ang nagdurusang tao, lalo pat sarili mong anak, ay dapat iligtas. Ganun pa man, kahit sila'y mga dalubhasa sa batas, walang nakasagot sa kanyang katanungan. Nilabag ni Jesus ang kautusan sa mata ng mga Pariseo dahil nauunawa niya ang tunay na layunin ng kautusan ng Sabat. At ito ay upang palayain ng tao, hindi para alipinin. Ngayon ang may sakit ay hindi siyempre makakilos ayon sa nararapat dahil ang kanyang karamdaman ay hadlang sa kanyang kalayaan. Kaya naman ang pagpapanumbalik ng kanyang kalusugan, ang kanyang pagpapagaling ay katuparan ng kautusan ng Sabat. Sa hindi pagsunod sa letra ng batas, ito'y ayon sa opinyon ng mga Pariseo, sinusunod naman ni Jesus ang layunin o ang espiritu ng kautusan. Minsan kailangan tayong guluhin, gambalain ng Diyos at magdalawang isip sa dapat nating gawin para wag makawala o sayangin natin ang kayamanan at kalayaan na dulot ng mabuting balita. May pagkakataon na kailangan nating marumihan o banatin ng kaunti, mag-a-adjust tayo. I-adjust natin ang ating sarili, pati ang ating kaisipan. Lalampas tayo sa katwiran lamang, alang-alang sa pag-ibig sa ating kapwa. Tandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng habag. Bilang mga disipulo at anak ng Diyos, kailangan natin unahin ang habag at pag-ibig sa kapwa na siyang layunin ng kautusan. Maraming salamat po sa inyo at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos naming Ama na tumatawag sa amin bilang mga anak, bigyan mo kami ng kalayaan na akuin ng pagdurusa para sa kapakanan ng aming kapwa. Lalo na ang mga maralita, mga nangangailangan, mga may sakit at may kapansanan. Pairalin mo sa amin ang pagmamahal sa kapwa at pagsunod sa layunin ng iyong kautusan, gaya ng ginawa ng iyong anak sa amin. Lahat na ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.